Good morning guys. Day 5 ng ating Hong Kong trip. Papunta na kami ng Hong Kong Disneyland. I-take namin yung free shuttle service ng hotel. Nandito na tayo sa Hong Kong Disneyland. Yan tita, first time niya. Dahil mga photo spots, mamaya na kami magpipicture. Kasi baka ano to tita? Kala ko bawal yung tripod. Ay, hindi pa tayo nakakapasok. Hindi pa pala kami nakakapasok. Yan, papasok muna kami kung ano yung mga dinaanan namin. Mukhang mahaba yung pila, pero tingin ko mas mahaba to kaysa sa kanina. Maikliin na to. In a while, siguro mga 5 minutes nandun kami sa loob. How's your day? Ayos lang, ayos. So ayos na, ayos. Hindi siya masyadong makakasakay ng mga ibang rides kasi matanda na siya. Kasi baka hindi niya kayanin kasi senior na ang tita. So itong whole trip na to, papatunayan natin na ang Hong Kong ay senior friendly country pag gusto mo mag-travel dito. Pero syempre may mga piling mga lugar na hindi na pwede mapuntahan. So yan, katulad dito, yung ibang rides ako lang yung sasakay. So antayin niya lang ako sa baba. Grabe yung mga presyo ng Disney products dito. As in, total markup. Kasi ito, bumibili ako dito palagi sa Tokyo Disneyland. Parang nasa 1,000 yen lang siya. So, roughly nasa mga 300-400 pesos. Dito magkano? 129 Hong Kong dollars. So, nasa ano siya? 1,000 pesos ko lang. Ang mahal. Oh my God. Paras lang naman yung laman niya. Order tayo ng merienda dito. Ito yung mga prices. Ang pinakamura, 92 Hong Kong dollars. Mag-hotdog sandwich lang muna kami ng tita. And then mamaya naman, free na yung lunch at dinner namin. Nagutom lang talaga kami. Bumili kami nito. Ayan. Pistachio cream caramel croissant at saka yung cheesy bolognese. So ito yung binili naming lunch. So yung tatlo yan. Merienda lang namin to. Hot dog at saka yung creamy pistachio. So kainin na namin. Kain tayo tita. Doon tayo kumain. Sa may taas ng basurahan. Ha? Hindi naman niya madumi. Tara, let's eat. So yun yung creamy hot dog. Cheesy hot dog pala, bolognese. And then ito yung pistachio. Yan. Cheesy hotdog bolognese. O magkano? Magkano? Kamusta ang lasa? Okay naman. Tita, tabi ka tita. Subukan nyo ito pistachio croissant dito sa Main Street Bakery. Sarap. First Disney place. Dito tayo sa Tomorrowland. Dito tayo mag-lunch sa Starliner Diner mamaya. May nabili kasi kami na meal voucher sa Klook. Ginamit ko yung promo code ko, Draymond Klook, para naka-discount ako. Diba? Yun yung mga pagpipilian. Yan, wala naman masyadong tao kaya okay lang siguro. Mag-ikot-ikot muna kami. Sakay ako ng Iron Man. Nandito pala yung Iron Man. Check natin. First attraction namin itong Iron Man Tech Showcase kasi medyo konti lang yung pila. Lalabas daw si Iron Man doon sa loob.
picture kay Iron Man. Thank you. Okay, let's go. Sorry. Let's go. Let's go. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Picture lang pala siya. Kala ko naman may mga pautot siya. Ay. Punta na kaming Iron Man experience. Walang kapila-pila. Ano nangyari? O bakit sa dulo marami pa? Dito na nagsimula yung pila. Siguro mga 5 minutes lang nandun na kami. Are you guys ready? Yes! Alright, bye-bye! Iniwan tayo. Ride 2 done. Mamaya na kami mag-Ant-Man and the Wasp. Ano muna kami, Frozen Ever After. Kasi 15 minutes lang yung wait time ngayon. So, ito take advantage na namin. Tara, it's a prank. Hindi pala siya Frozen Ever After. Ay, sorry. Ano pala siya, yung Playhouse. Anna's Playhouse, something. Share ko naman dito sa vlog yung kung ano yung nangyari doon sa loob. Pakaroon nyo na lang. Yun. Basta yun. Pero yung sa Frozen Ever After, 20 minutes na waiting time. So puntahan muna namin yun. Bilis ng line. Nagka-delay. Wait lang daw. Your tour will resume shortly. 谢谢你们在船上保持作风，旅程即将重新开始。 Unbothered siya. Unbothered. Oh God. May isa ba? Ayun na ata. Ewan ko. Hindi mo in-expect na ganun kataas, no? Wala kayo ng balita. Ako rin eh, akala ko. Sabi ko, malalim, mababaw naman. Sabi ko mataas pa pala. When I finally do what frozen things do in summer.
Yan, tapos na. Unbothered siya nung una. Pero nung biglang mataas na yung drop. Muntik na daw siyang mata eh. Hindi. Hindi pala. Mag-lunch kami dito sa Royal Banquet Hall. Ang binili ko is doon sa grilled area. Ang sa tita dito sa Japanese area. So ito yung pinili ko, yung premium mixed. May sausage, may beef, at saka may chicken. 200 Hong Kong dollars siya. Tapos extra rice ako plus 18. So 218 Hong Kong dollars. Magamit yung binili ko sa clock na meal voucher. 160 Hong Kong dollars yun. So magdadagdag na lang ako ng 58 Hong Kong dollars. Ang sa tita sakto, 160 Hong Kong dollars. Kasi ang bili niya pork belly ramen and pork bone soup combo. Okay, grabe. Mag-isang oras na kami kumakain, hindi pa rin namin nauubos yung pagkain namin. Mag-isang oras na kumakain, no? 30 minutes. Mag-isang oras na kami kumakain. Pero, grabe. May merienda pa kami na ice cream or popcorn, tigisa kami. At saka, dinner mamayang gabi. So, ang daming pagkain. Hindi pa namin alam kung paano pagkakasyahin sa tiyan namin. Pero anyway, at least solve na kami for the whole day. Parang gusto kong mag-Hyperspace Mountain. Saka yung Grizzly something. Tapos sakay kami dito sa It's a Small World. And then yung Ant-Man. And then, manood ang parade. Sa It's a Small World kami ngayon. Bata-bataan moments. Ano nga tita? May nangunguna pa sa linya. Kakatapos lang namin sa It's a Small World and maganda pala siya after all. Hindi exciting yung ride, walang mga drops, walang kung ano-ano. Iikot lang kayo, tapos makikita niyo yung mga manika na nagre-represent ng maraming countries. Nakakatuwang panoorin kasi yung It's a Small World parang nakanta. Habang umaandar kayo, paiba-iba siya ng language. May English, ano pang language? May Japanese, may Korean, may Filipino rin. Kasi nakakatuwa siya. Hindi siya ganun ka-exciting pero nakakatuwang panoorin. So kung siguro pagka medyo napagod na kayo sakay ng mga rides na ano or kaya kakalakad, pwede nyong itry itong It's a Small World. Ang ikli pa ng pila, ang bilis lang. 5 minutes lang, nandun na kami sa loob. Hyperspace Mountain naman tayo. Hindi ko na ma-video yung loob kasi may drop daw to. So baka mag-drop din yung Osmo packet ko. Kwentuhan ko na lang kayo. Done with Hyperspace Mountain. Grabe! One of the best na nasakyan ko sa mga Disneylands na napuntahan ko. Ang saya! Ay, ito na yung parade. Tita! Tita! Ayun parade, oh.
Yan. Kakapad lang natin ng Wondrous Books na parang play or show. Okay naman siya. Medyo nantok lang ako during that time. Baka pagod kasi ako or what. Pero magagaling yung mga performers. At saka parang ang daming, parang 80 to 90% sa kanila puro Pilipino yung performers doon sa. Anyway. At saka natapos na pala kanina yung parade. So tumatakbo kanina, hinapol ko yung parade. Ang next kong sasakyan ito, Ant-Man and the Wasp Nano Battle. Walang kapila-pila, so 5 minutes lang. Thank you. Ant-Man and the Wasp done. So, ako baka sumakay na lang ako ng isa or dalawa pa. Tapos, uwi na kami. Ito pala ang dinner namin. Ginamit ko rin yung meal voucher na nabili ko sa Klook. Ito yung sa akin, Gamma Burger. Color green siya kasi based kay Hulk. May bacon, 2 burger patties. Tapos may fries. Sa tita, yung fried chicken combo. So, 2 chicken, fries. Then, meron na rin kasamang drinks yung sa amin. Saka ito, ano to? Cookies? Cookies. Hindi ko alam kung ano yun. Pluto cookie. Ano? Parang hindi masarap. Okay, parang gingerbread. So yan guys, nandito na tayo sa hotel ngayon and 3% na lang tong Osmo Pocket ko. Kanina before kami umalis, nag-Grizzly Mountain pa ako. Yun yung the best ride talaga sa akin. Pag pupunta kayo ng Hong Kong Disneyland, wag na wag nyong i-miss out yung ride na yun. Yung Grizzly Mountain Car something. May mga matataas na drops siya. And then ano pa, yun, nag-Mystic Manor din kami. Then bumili lang kami ng pasalubong para kay Pia. Diretso na kami umuwi dito. Dumating kami ng Citygate Outlets before 10 o'clock. Tapos bumili lang kami ng pang breakfast namin bukas, noodles. From there, yung last trip ng free shuttle going to Regala Sky City Hotel is 10:30. Yun yung sinabayan namin kaya nakalibre ulit kami ng pamasahe. Ngayon, papahinga na lang kami and that wraps up our 5th day dito sa ating Hong Kong trip this 2025. Hong Kong Disneyland tips pala, hindi nyo masyadong kailangan na bumili ng early entry pass kasi masyadong malaki yung park, hindi rin ganun karami yung tao, kaya marami kayong time para pumila. At yung mga pila sa mga attraction, siguro 25 minutes, may iba 5 minutes lang. Ang pinakamatagal ko nung napilahan siguro 30 minutes. Sobrang bilis lang ng mga pila. Ang dami ko pa rin nasakyan, nakapag-frozen ako. Nakanood pa kami ng mga plays. And then, yung Grizzly Mountain, Mystic Manor, marami pa. Ang dami ko nasakyan. Nakapag-Tokyo Disneyland saka Disney Sea ako. Dito sa Hong Kong Disneyland ako pinakamaraming nasakyan talaga. If I were you, doon nyo na lang gamitin yung pera nyo sa meal vouchers kasi makakasulit kayo. Kung magbubook kayo ng Hong Kong Disneyland tickets nyo, book kayo sa Klook, you can use my Klook promo code Jeremon Klook para maka-discount kayo. Also, dagdag ko pala, akala ko dati bawal magdala ng mga tripods at saka Insta360X something sa Hong Kong Disneyland. Pwede pala. Ang dami ko nakita kanina mga naka-tripods and mga naka-X5. Yung akin sayang iniwan ko dito, ang dami ko sana mga gandang shots. Hindi ko nabasa somewhere na bawal, pero kasi sa Tokyo Disneyland saka DCC bawal ng tripods. So I assumed na bawal din sa Hong Kong Disneyland. Pero apparently, kanina marami gumagawa and wala namang nanguhuli. So baka hindi naman talaga bawal. So see you tomorrow para sa ating last day dito sa Hong Kong trip natin. Medyo saglit na lang yon. Okay, ang bilis ng panahon. Sige guys, bye-bye! Good morning guys! So day 6 na natin, last day na natin dito sa Hong Kong and medyo nakakalungkot kasi ang bilis ng araw. Kamusta Hong Kong experience mo, tita? Ayos naman daw. Masaya siya. Ano? Saya. Ayan, happy siya. 10:15 ngayon, mag-gym ako siguro mga 30 minutes. So balik ako dito, mag-ayos na kami ng gamit. And then, 1:35 pa yung flight namin. Meron pa kaming open top bus mamaya. So after na mag-check out, gamitin namin yon kasi na-free namin yon nung bumili kami ng Hongping 360 na ticket. Binook ko yung sa Klook. Kung magbubook kayo sa Klook, gamitin yung code ko, Jeremon Klook, para may discount, okay? Dapat nandito na kami ulit sa hotel ng mga 8 o'clock. Kunin namin yung bag na iniwan namin. Punta na ng airport, mga 9. Saglit lang yung biyahe eh. Target namin mga 9 or 9:30 nasa airport na kami. So yun, mag-gym muna ako. See you later. Ito yung gym nila. Yan.
Yan guys, kaka-check out lang namin sa hotel. 12:05 na. Magstay muna kami dito kasi 1:05 yung next na dating nung bus na papuntang Tugchung. So, i-take advantage na namin yung mga free shuttles pa-alis at pabalik dito sa hotel at papuntang airport. Medyo mahaba pa yung oras. Meron pa kaming roughly 9 hours bago makarating ng airport. Dito na kami sa TR. Daan na kami sa Citygate outlets kasi may nakapagsabi sa akin na doon daw sa lower ground doon merong mga tinitinda na murang chocolate, so check out namin. Ang lamig nung simoy ng hangin pero mainit yung araw. Daan tayo dito mamaya tita sa A1 Bakery. Bili ako nung mga mini cupcake na masarap na bill natin. Duman lang tayo dito saglit sa Chatterasay. O kung ano mang basa doon. Bumili ako nitong melon pan na parang merong caramel sa ibabaw at saka isang pan o chocolate. Hindi pa naman kami gutom for lunch. Eh anong oras na 1 o'clock na. So kakain muna kami ito tapos maya na kami kakain ng heavy. Okay, fake news. Dito pala kami dapat sa baba nagpunta. Ayan, dyan sa may terminal. Na double fail pa kami kasi pag-check namin dito, may schedule pa na siya. Wala namang nakalagay dun sa sa app na may schedule. So, naiwan na kami. 2 o'clock yung last trip. Naiwan kami kasi dumating kami dito mga 2:15 na. Hindi naman kasi namin alam na may schedule. Akala namin free-flowing ang schedule. May bus pa pala. Nagtanong kami kay kuya. So, magantay lang daw kami dito. Yun yung bus yung color blue. Hindi ko alam kung makakapwesto kami sa taas kasi ang init. Pero bahala na. Kami lang yung sakay ng tita. Wala nang ibang tao. Eh, mamaya siguro pagka pwedeng tumayo kasi nakakatakot baka matumba kami. So, upo na lang muna. Ang ruta nito dito lang sa Lantaw. So yan, pabalik na tayo. And share ko lang, kasi before kami pumunta dito, nag-research talaga kami, kamusta ba yung mga pagkain dito, yung mga tao, yung kultura, okay ba? Hindi ba kami maninibago o mga culture shock? And honestly, karamihan sa mga napanood namin, puro halos negative. Masungit daw yung mga tao, mga rude, may mga nananampal, nambabatok, nananakit. Tapos, yung sa pagkain, marami sabi, mga hindi daw masarap, kadiri daw, ganyan, kasi hindi mo maintindihan yung variety ng pagkain nila. Pero nandito na kami, simula day 1 namin hanggang ngayong last day namin, wala kaming na-experience na salbahing tao. May mga suplado, pero normal naman ata yun sa kahit saan, may mga suplado talaga at saka suplada. Baka pangit lang yung mood nila nung araw na yun. Pero karamihan sa mga namimit namin at nakakasalamuhan namin, mabait. Sila yung nagtuturo sa amin kung saan kami pupunta pag naliligaw kami. Maayos sila, yung iba basta lang bumabati sa amin, have a great day, ganyan. May mga ganun, tita, no? Sa pagkain, wala pa kaming na-try na hindi masarap. Lahat na nakainan namin, mapamura o mapamahal, masarap. Pero kasi siguro, mostly yung kinakainan namin, parang hindi yung kung saan-saan lang. I-ensure namin na sa mga magagandang establishment, so kung hindi man, maganda yung itsura ng lugar. So nag-iingat din kasi kami sa pagkain. Ayaw naming masira yung tiyan namin habang nasa bakasyon kami. Kung nadidiskaril kayo na pumunta sa Hong Kong dahil sa mga napapanood yung negative about dito sa lugar na to, I suggest huwag kayo masyado magpa-apekto. Best pa rin kung kayo mismo yung makaka-experience. Iba't iba talaga yung pwedeng ma-experience natin. Yung mga napanood namin, wala kaming na-experience sa kahit isa dun sa mga yun. Ang kaisa-isang reklamo ko lang dito, mahal ang gastos. Mapa-shopping, mapa-attractions, pagkain, hotels, lahat mahal. Kung anong iminura ng plane ticket namin, yun yung kinamahal ng mga gastusin dito. Kailangan nyo talaga magtabi ng budget kung gusto nyong ma-fully enjoy yung Hong Kong experience nyo. But kung on a tight budget naman kayo, okay lang din naman, kakayanin naman. Basta wag lang kayong mag-expect ng sobra-sobra. Naka mid-budgeted kami. Pero sobrang na-enjoy namin. Kung hindi lang talaga mahal ang mga gastusin dito, baka anytime soon bumalik ulit ako. But anyway, tita, dito na lang tayo mag-ikot-ikot? O gusto mo lumayo pa tayo?
Baka dito lang kami. Kakain na lang kami dito ng lunch. Anong oras na? 3:30 magpo 4 o'clock na. Yung mga natitirang oras, ikot-ikot na lang kami siguro sa Citygate outlets or kung ano pang ibang pwedeng magawa dito. Naghanap kami ng makakainan ngayon dito sa Citygate outlets. Parang Chinese resto ba to? Guys, sa pasalubong mas mura dito sa tapat to ng Citygate outlet. Hindi ko alam kung tawag dito eh. Sa link ata yung pangalan. Doon kami sa DS Grocery bumili. Maraming mga nakasale doon. Tapos meron din dito. Nakasale din dyan. So mga nuts yan. Tapos to, mga grocery items din. May mga chocolates. So yan. Huwag na kayo doon sa Citygate outlets mamili. Lakad lang kayo na konti dito sa tapat ng MTR Tungchung. Merong parang Green Hills levels na ano dito, shopping area. Dito mga mura yung mga pampasalubong. Matuto kayo sa pagkakamali namin. Kami hindi nakatipid kahit kayo na lang yung makatipid. So yan, nandito kami ngayon sa Chuwiwa. Dito kami kumain na. Online yung ordering nila, so pipili ka lang sa menu. And then Chinese restaurant to, nandito lang sa may the link tapat ng Tungchung MTR. So ito yung una naming order na dumating. Beef noodle soup in fish sauce. Yan. Meron yung noodles sa ilalim. Tapos meron pa kaming order na baked pork chop in tomato puree at saka katsu curry. Tapos ito naman yung isang order, yung fried pork chop in curry sauce. Grabe, ang laki. Kasi ang laki ng kamay ko. Kasi yung curry sauce, ano siya, hindi siya Japanese curry. Parang Malaysian curry. Ang love. Kaya pauwi na kami. Kakatapos lang namin kumain. Grabe, ang dami ng serving. Hindi namin halos maubos. Sobrang busog na busog kami. Ang total price niya nasa 204 Hong Kong dollars. Kung convert mo, nasa siguro 1.5, mga ganyan. Yan, nasa hotel na ulit kami. Time check, 8:44 na. 9 o'clock yung shuttle papuntang airport. It's official. Goodbye Hong Kong na kami. Nakakatamad pang umuwi kasi ang sarap ng weather dito eh. Malamig. Tapos hindi malagkit sa katawan yung init. 1:35 yung flight namin and then expected arrival namin sa Philippines nasa 4 o'clock ganyan. So there, that wraps up our Hong Kong 2025 trip. First time ko dito sa Hong Kong and I'm so disappointed kasi hindi naman pala totoo yung mga napapanood ko. Masama daw ugali ng mga tao dito, hindi daw masarap pagkain. As in, sobra. Naging maganda yung experience ko dito sa Hong Kong. Except of course sa gastos. Ang mahal kasi talaga ng gastos dito. So kung pupunta kayo dito, mag-alat kayo ng budget. Huwag kayong basta-basta book ng book. Murang flight, pero ang gastos, guys, doon kayo tatagain talaga. Tubig, pagkain, hotel, lahat mahal. Promise. Guys, bago pala tayo mag-closing, anong oras kami dumating dito sa airport? Mga 9:30 ganyan. And then, anong oras kami nakarating dito sa boarding gate? 11:59. So, dito ko napatunayan na totoo pala na please be at the airport of your international flight at least 4 hours before your scheduled flight. Kasi grabe, ang laki nitong Hong Kong International Airport. Hanggang dulo yan. Pero pa dito. And guess what? Ibang building to. So galing doon sa Terminal 1, matagal yung proseso sa check-in baggage.
Kasi medyo mabagal talaga ata ang Greater Bay Airlines. Sa immigration, wala man naging problema kasi scan lang na passport, sa luggage, ganun. Kaso pag labas namin doon sa immigration, ang lawak pa nung lalakarin mo. Tapos, sasakay ka pa ng tren, akit ka pa ng 2 escalator, tapos lalakad ka pa ulit bago ka pa makarating sa boarding gate mo. So, ganong kalawak tong airport ng Hong Kong. Kaya kung pupunta kayo dito at pabalik na kayo ng Pilipinas, hindi uubra yung 2 hours before the flight kayo dadating nga. Kasi ang malas nyo pag naligaw pa kayo. So, please be at the airport. At least siguro, kahit 3 to 3.5 hours, 4 hours. Kasi, ayan, may leeway pa kaming 1 oras eh. Yun. So, ito na talaga. This wraps up our 2025 Hong Kong trip. And, kita-kits tayo sa sunod na lakad din sa Raymond. Bye-bye!